Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Abigail Siguria from CRC Tanay Daughter Church. Samahan ninyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong umaga. Salamat sa bagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Kayo po nawa ang aming madakila, mapapurihan at maitaas ang inyong pangalan sa mga oras po na ito. Salamat po aming Diyos Ama sa kabutihan mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Deuteronomy 20 verse 10 to 11. Ang ating pong title, The Offer of the Peace. Sabi sa Deuteronomy 20 verse 10 to 11, bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Ang context ng Deuteronomy, ibinigay ni Moises ang mga utos ng Diyos sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Ang Deuteronomy 20 ay nakapokus sa mga alituntunin sa digmaan na nagpapakita ng pagkakaiban ng pagtrato sa mga kalapit na bansa at sa mga bayan ng Kanaan. Ang mga batas ng digmaan ay nagpapakita ng balanse sa awa at katarungan. Ang mga alok na kapayapaan ay isang paraan upang maipakita ang habag ng Diyos, ngunit may aspeto rin ang hustisya laban sa kasama. God's directive to offer peace. Iniutos ng Diyos na mag-alok muna ng kapayapaan bago sumalakay. Ipinapakita nito ang pangangalaga ng Diyos sa buhay at ang hangarin niyang iwasan ang labanan kung maaari. Important of diplomacy. Ang diplomatikong paraan ng pakikitungo ay nagiging halimbawa ng pagpapakumbaba at paggalang sa ganitong paraan. Ang digmaan ay nagiging huling option, condition for peace. Acceptance leads to servitude. Kung tatanggapin ng lungsod ang alok ng kapayapaan, magiging alipin sila. Bagamat mabigat ito, mas mainam kaysa sa lubos na pagkawasak. Rejection result in conflict. Kung tatanggihan ang alok ng kapayapaan, kailangang ipagtanggol ng Israel ang kanilang sarili at tupdin ang kautusan ng Diyos sa digmaan tulad ng nasa mga sumusunod na talata. Purpose of the command. Reconciliation and submission. Ang utos na mag-alok ng kapayapaan ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lungsod na magpakumbaba at makipagkasundo. Ipinapakita nito ang awa ng Diyos bago ang hustisya. To limit unnecessary bloodshed. Layunin din nitong bawasan ang mga masasawi sa labanan, lalo na kung handang magpasakop ang mga kalaban. Number 5. Application and example. Modern day applications sa kasalukuyan, ito ay maihahalin tulad sa paggamit ng diplomatikong solusyon bago magdesisyon na makipagdigma. Halimbawa, ang mga kasunduan sa kapayapaan o negosyasyon upang maiwasan ang alitan. Sa kwento ng mga Gibeonita sa Joshua 9, kahit na may daya sa kanilang pakikipagkasundo, tinanggap sila ng Israel dahil sa kanilang pangako sa Diyos. Ang ating supporting Bible verse sa Proverbs 15:1, sinabi po doon, ang malumanay na sagot ay maaaring magpalamig ng galit na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-alok ng kapayapaan bago ang anumang labanan. Sinabi naman po sa Romans 12 verse 18, itinuturo ni Pablo na ang layunin ng bawat tao ay dapat mamuhay ng mapayapa hanggat maaari. Ito'y naayon sa utos ng Diyos sa Deuteronomy. Sinabi naman po sa Matthew 5 verse 9,
Ang pagpapasino ng kapayapaan ay isang katangian ng mga anak ng Diyos. Ang alok ng kapayapaan ay sumasalamin sa makadiyos na pagkilos. Ang atin pong conclusion, ang Deuteronomy 20 verse 10 to 11 ay naglalarawan ng pagkahabag at hustisya ng Diyos. Ang prinsipyong ito ay nag-aanyaya sa atin na maghanap ng kapayapaan sa ating sariling buhay. Blessed are the pacemaker of they will called be children of God. Sabi po sa Matthew 5 verse 9. Sa kabuuhan, ipinapakita ng mga talatang ito na bago ang anumang laban o alitan, ang kapayapaan ay dapat laging maging pangunahing layunin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mensahe sa gabi pong ito. Salamat po sa inyong mga pangako sa amin. Salamat po sa mga mensahe na ito na muli na aming natutunan tungkol sa inyong pag-ibig at patnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lagi po, Panginoon, na manguna ang inyong layunin sa amin upang ang lahat ay magkaroon ng kapayapaan at pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagmamahal mo. Ikaw ang aming mapapurihan at mapasalamatan sa gabi pong ito. Salamat po. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kaming samahan sa araw ng bukas sa ganap na 5:30 ng umaga para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pang ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga and God bless us all.